Magandang araw po sa lahat. Sa araw na ito, ang ipapakita ko po sa inyo ay kung paano mag-ayos ng floodlights. Kasi may nagpagawa sa akin ng floodlights ay sa araw daw po ay nabubuhay, sa gabi hindi na gumana. Bali, yan po ay nung isang araw nabuksan ko na. Ang pinakang mahirap po kasing tanggalin yung bubog niyan kaya ang ginawa ko po ay binutasan ko yung likod ng drill ng makaunti para maitulak ko ng maliit na screw yung dahan-dahan yung bubog dahil para matanggal kasi mayroon po yan yan po sa gilid na yan mayroong silicone. Yan, binutasan ko yung gilid. Kaya utay-utay kong pinakawang tapos sinundot ko na lang ng manipis na SIM card para matanggal ko. Hanggang sa natanggal ko. Ayan, bali saka ko inulit buksan dahil inulit ko muna yung battery. Nung dumating ng battery, di saka ko po sinimulan ng gawin kasi pagka wala din naman pamalit sayang lang. Bali yan ang po yung binili kong battery, gaya ng original yung tatlo, tapos bumili rin ako ng tatlo, kanya nga lang aayusin ko pa yung position dahil magkaiba yung position ng battery kong nabili. Kailangan gawin ko rin ganito ang style kasi pagka ganitong hilera hindi siya magkakasya dito. Kailangan ganito rin ang gagawin ko dito sa sira dahil itong bago ay iibahin ko ang position. Meron na siyang kasamang regulator. Bali kakalasin natin itong isa. Itong isang ito. Tapos babaliin natin ito para tumayo. Tapos ito, i-jump na lang natin yung negative dito sa kabila. Bali ang buo po nitong ganito, ang pag good condition ay 3.2 volts. Yun po ay buo o okay pa yung battery. Kapag bumaba na po ito maging 1.8, 1.3, sira na po. Itong dati, sukatin natin para gagamit po tayo ng tester. Set natin sa 20 volts DC. 20 volts DC. Bali, tatalo pa natin ito magkabilang terminal. Bali, negative sa negative, pula sa positive. Ayan o. Almost 1.9, 1.12, 1. Yan po yung sira na. Pag ganyan ang reading, mahina na siya. Dapat ay 3.2. Ito yung bago. Sukatin natin. Bali ito negative. Balik natin sa negative. Dito yung positive. Ito yung positive, ito yung negative. Ayan o, 3.30.
3.36. Ibig sabihin buo siya. 3.4, minsan 3.3, 3.2, buo ko siya. Ito yung bago. Papunta natin. Dito tayo babali dahil dito nakakunik na yung fuel pot. Sa ito, kaya dito tayo babawas, dito tayo babali. Yung isa niya. Kasya siya. Kasya na siya. Tapos ito, jump ka na lang natin dito. Yun na yung pan-jumper ko. Bali, tatap na lang natin doon sa pinag-alasan ng terminal ng maayos. Kailangan ng doble yung ikot para mas matibay, para hindi ko siya. Babalutan ko na lang ng tape. Ayan, tapos kikilo ko. Yan naman babalutan ko pa rin ng tape yung lahat-lahat na yan para mas matibay siya. Ayan, bali ginap lang natin doon sa pinagkalasan para humaba siya. Sa pagkagawa po niyan, siguraduhin lang po natin na insulated yung positive terminal kasi medyo masera niyan kapag naglumapat sa anumang metal part yung positive terminal ay posibleng masunog yung battery, masunog yung solar. Kaya yung positive po ang kailangan dyan ay maingat na insulated para sure na maayos yung pagkakagawa. Bale ganyan po ang position niya. Yung ito, nung kinuha ko din, binali ko, chinamper ko lang ulit para hindi ko nabaguhin yung wiring. Tapos pagka nailagay ko po yan, babalutan ko na lang ng tape. Bali ang connection po niyan ay hina, kaya yan, nililinis ko muna yung terminal yung tip ng panghina kasi tatanggalin ko na yung dugsungan doon sa pinagputulan ko kanina. Nire-resolder po natin yan. Pag nagre-resolder po, kailangan mo nang ilagyan ng konting tingga yung dulo ng wire at saka lagyan din ng konting tingga yung paglalapatan para mas mabilis kumapit, para matanggal yung mga lumang lead. Ayan, ganun din po ang gagawin ko sa isa. Inuna ko muna yung isa bago para hindi ako malito sa pagkakabit. Pula sa pula, itim sa itim, para sure ball na hindi magkamali. So pag mga ibang gagawa po, ganun lang gagawin mo. Lalo na naikabit ko yung positive, umilaw na siya dahil nagkaroon na ng supply yung ilaw. Ay ang problema kasi hindi dala nung customer yung remote control, hindi ko tuloy mapatay. Kaya yan tinakpan ko muna ng basahan para hindi nakakasilaw habang nagagawa ako. Pag inassemble ko na lang yan, di gagawin ko na lang ilaw. So ngayon magdamag at bukas ko na lang dadalhin doon sa may-ari para ma-charge sa solar panel yung ilaw. Hindi nakuha yung remote, kaya nakakasilaw. Kung di ko tinakpan hindi makakapaggawa. Ayan, bali lalagyan ko ng silicone yung mga gilid para kahit na ilagay nila sa ulanan uli hindi na masisinip yung loob pag ibabalik ko yung bubog. Wala akong pampress to silicone kaya mano-mano ko lang nilagyan. Lagay ko muna sa patungan yung silicone para
kinamay ko lang. Tapos yung mga excess sa gilid, pag nailagay ko yung salamin, eh di pupunasan ko na lang ang basahan habang malambot pa yung silikon. Bali, tatakpan ko rin ng silikon yung likod nung pinagputasan ko ng aluminum nung pagbukas ko nung pagkalas ko ng bubog. So, ikakabit ko na po yung buhok. Nilinisan ko muna para sigurado walang mancha bago ko ilagay. Nakakasilaw na naman dahil tinakpan ko muna ng papel yung habang nilinisan. Bali, babalik ko na yung lock. Tapos na ang paggagawa. May lock kasing 4 yan, sa bilis ko sa likod. Support din yan sa bubog. Okay na po. Yun lang po ang pagyayari ng solar. Kapag kadalasan pong trouble nito kapag may nagpagawa ng ganito na kapag may araw, umaga at inoon mo na ilaw, tapos pag sa gabi hindi na nailaw, ibig sabihin hindi na nag-i-store yung battery niya. Kadalasan po yung nasisira lang ay battery. Bali, pag nagbukas kayo nito ay checkin nyo muna agad yung battery kung nasa tamang voltahe pa. Pag hindi na, automatic po papalitan na kaagad. Yun lang po kadalasan ng sira. Kapag naman po naka-encounter na hindi talaga mag-power kahit na nakasaksak sa solar ay hindi pa rin nagpa-power, ibig sabihin may ibang problema. Once na nag-repair po ng ganito ay kung ano man yung problema, basta checkin muna kaagad yung battery bago mag-trouble sa ibang, bago mag-check ng ibang possible na trouble. Check muna yung battery, check muna yung mga wiring, check muna itong mismong terminal ng pag pinagdugsungan ng solar dito sa ilaw. Minsan kasi madumi o corroded na yung dalawang terminal dito. Bali, ito naman po ay may tuwala tandaan para hindi magbaliktad. Meron pong nagtino sa may ibabaw na katugma dun sa connector ng solar panel. Kaya yun din po. Kapag minsan naman kung duda kayo dun sa solar, check nyo yung continuity. Ilagay nyo sa araw yung solar panel, tapos yung kabilang dulo ng ganito sukatin nyo kung may voltahe. Pagka ganito pong floodlight, kadalasan po ang solar panel nito ay around 6 volts 6 volts ang voltaheng nilalabas ng solar panel. Kapag may voltahe po yung 6 volts, malamang dito ang problema sa loob nito. Tapos checkin din down yung mula dito, pag may saksak ng solar panel at bukas pa ito, checkin din muna yung terminal nung pinagkabitan nito, kung nakarating doon ang kuryente, yung voltahe ng solar. Kung nakarating man, ibig sabihin yung wire buo dito na sa loob ng board titingin. Basta kadalasan po ng trouble nito, battery. Yan po ang kadalasan na encounter namin. Yan na po ito. Bali, iilawin na muna yung magdamag at bukas ay hihiramin ko yung remote control nung nagpapagawa para mapatay at para maisaksak na rin nila sa solar panel. Ibig sabihin, gumagana na po siya. Dati-rati, sabi nila, kapag araw, nabubuhay, ay paggabi hindi na. Kasi kapag araw kaya nabubuhay, ang kuryente yung pinagkukuhanan niya ay yung solar panel, kasi may kuryente yung solar panel dahil araw. Ngayon, kailangan sa araw, papatayin yung ilaw para mag-store yung yung battery. Kanya nga lang, dahil sira na nga yung battery, hindi na mag-store. Kaya pag binuksan sa gabi, wala na, hindi na nailaw. Kasi ang baba na ng voltahe, almost 1.8, 1.19, 1.20.
Ayan, yun na po. Dapat po 3.2, 3.3, 3.4. Ayan. Sige po, salamat po. Ito po ay 60 watts. Magandang klase po yan dahil tatlo po yung battery niya. Yung medyo mura, dalawa lang ang battery. Minsan nga po yung isa lang. Kaya mabilis po siyang malobat. Ito pong ginawa ko ito, parang original siya. Kasi tatlo yung battery na malaki. Kaya magdamag ito maliwanag. Hindi ito malulubat magdamag. Thank you po.